Shabbat Shalom. Siya sabi sa awit 27, talatang 1, unang bahagi. Ang Panginoon ay muog ng aking buhay. Sino ang aking kasisindakan? May 7 palatandaan ng pagiging mapag-imbot. At ang panglima ay kung pipiliin mong makakuha kaysa magbigay. Ang halimbawa natin ay ang maramot na si Nabal na stroke nang malaman ang maraming ipinamigay ng asawang si Abigail. Bago natin tatalakayin ang pang-apat na paksang ito ay mula sa pansyam sa aking sermon file folder ay tayo muna ay manalangin. Ama namin, sapagkat ang sanlibutan at silang naninirahan dito, sapagkat itinatag niya ito sa ibabaw ng mga dagat at itinayo sa ibabaw ng mga ilog. Pagtibayin ito sa aming puso sa pamamagitan ng inyong mga salita sa mga oras na ito. Sa ngalan ni Jesus na lumikha. Amen. Ang lalaking may asno. Ang paksang ito ng una kong mabasa ay napakatindi ang dating sa akin. Sapagkat ito ang tunay na magpapakita kung tayo ay mga katiwala sa ating tingin at hindi nagmamay-ari. Tingnan natin ang salaysay ng Ebanghelyo ni Mateo, Marcos at Lucas. Napakaiksi kasi ng kwentong ito, kaya paghahambingin natin itong tatlong Ebanghelyo, tinatawag na Synoptic Gospel. Ibig sabihin ng synoptic ay titignan ng pare-pareho o kung baga ay seen together. Tingnan muna natin ang kay Mateo. Mateo 21:1-3. Nang papalapit na sila sa Jerusalem, nagsugo si Jesus ng 2 alagad na sinasabi sa kanila, "Pumunta kayo sa kasunod na nayon at kaagad ninyong matatagpuan ang isang babaeng asno na nakatali na may kasamang batang asno. Kalagad ninyo sila at dalhin ninyo sa akin. Kung ang sinuman ay magsabi ng anuman sa inyo, ay sasabihin ninyo, kailangan sila ng Panginoon. At kaagad niyang ipapadala sila." Yun naman kay Marcos. Marcos 11:1-3. Nang malapit na sila sa Jerusalem, sinugo ni Jesus ang 2 sa kanyang maalagad at sinabi, "Pumunta kayo sa nayon at matatagpuan ninyo ang isang nakataling batang asno na hindi pa nasasakyan ng tao. Kalagan at kunin ninyo yun. At kung may magsabi sa inyo, bakit ninyo ginagawa ito? Sabihin ninyo, kailangan ito ng Panginoon at ipadadala niya agad ito." Kay Marcos ay sinasabi niya na isa lang ang nandoon. Doon sa kay Mateo kanina ay 2. Ah, Sabi niya at nagdagdag pa si Marcos ng impormasyon, hindi pa nasasakyan ng tao. Ayan. Bagamat may pare-pareho sila, katulad nung kay Mateo,
Sinabi ni Marcos na pag may nagtanong, ang isasagot ninyo ay kailangan ito ng Panginoon. At ang susunod ay ipadadala agad ito. Walang reklamo. Tingnan naman natin kay Lucas. Sinugo niya ang dalawa sa mga alagad at sinabi, pumunta kayo sa nayon. Makikita ninyo ang isang nakataling batang asno na hindi pa nasasakyan ng tao. So pareho sila ni Marcos. Kalagan ninyo yon at dalhin ninyo rito. At kung may magtanong sa inyo, bakit ninyo kinakalagan yan? Ganito ang inyong sasabihin. Kailangan siya ng Panginoon. Pareho din. Ang nawawala lang ay yung kaagad na ipapadala. So yan, ang ating mensahe ngayong oras na ito. Ang tanong ay, ano ang isinuko? Itong isang simpleng pagkakataon sa buhay ni Jesus ay maaaring magsalita ng higit pa tungkol sa pagtugon bilang isang tunay na katiwala kaysa lahat ng iba pa. Kagaya ng aking nabanggit kaagad sa pasimula, napakahalaga ng balitang ito para sa atin sa ngayon na tumatayong mga katiwala ng Diyos. Hindi lang dapat tayo mga katiwala, mga tunay na katiwala. At ang mensahe ng kwento tungkol sa asno ay talagang titiyakin ang tunay at hindi tunay na katiwala. Isang lalaki ang itinali sa karaniwang lugar ang kanyang batang asno at babaeng bisiro. Ito yung tala ni Mateo. Marahil ay alinmang handa para sa araw-araw na gawain o para sa isang pahinga mula sa natapos ng umagang gawain. So yun ang sitwasyon. Maring inihahanda para sa trabaho ng araw na yun o nakapagtrabaho na at pinagpapahinga. Sa unang siglong Palestina at gaya rin ng karamihang papaunlad na pamprobinsyang bansa ngayon, ang mga hayop mo ang pinakamahalagang nag-iisang pag-aari para sa kaligtasan mo. Ang iba't ibang mga bansa kasi ay may mga hayop na tinatawag na beast of burden o pangtrabahong hayop. At tinignan ko ang mga tala ng mga pangtrabahong hayop ng ibang bansa. So makikita natin ang asno, yung hayop na pag-aaralan natin ngayon. Meron ding aso, yan ay sa Alaska, yung mga humahatak ng sled. Baka, elepante, kabayo, at sa atin sa Pilipinas, kalabaw. Yan ang beast of burden. Kamelyo, sa Middle East, marami yan. Sa mga Arab nation, mga disyerto. Kamelyo. Ang natutuwa nang titignan ko ang ulat na ito, ang pinakamarami ay asno. 7 sa 9 na rehiyon ng mundo ang gumagamit ng asno. So ito ang pinaka-popular na beast of burden. Ang mga ito ang sasakyan, makinaryan sa bukid, panghakot ng bihikulo, tagatustos ng pagkain at damit, mga piraso ng kalakalan, trading pieces, pangkalakal at iba pa. Sa gayon ay binabantayan
at inaalagaan ng mga ito. Iniingatan mula sa mga sakit, pagnanakaw, at pinsala. Kaya napakahalaga ang isang asno sa isang pamilya ng panahong yon, maski na sa ngayon. Sapagat napakarami ang pakinabang mula sa hayop na ito. Kaya nga, ang tanong ay, ano ang isusuko? Ang isusuko ay isang bagay na talagang napakahalaga. Lubhang masakit kapag nawala. Ganap na makakasama sa trabaho o sa pinanggagalingan ng kita o hanap buhay. Sa partikular na araw na ito, isang lalaki ang itinali ang kanyang batang asno at babaeng bisiro. Teka. Sa isang ligtas na lugar na malayo sa panganib at natatanaw para pigilan ang magtatangkang magnanakaw. Siyempre, napaka-importante yan sa buhay, kaya binabantayan. Hindi basta iniiwan kung saan-saan. Sa ligtas na tanawing ito, dumating ang dalawang estranghero, hindi kilala, na sa gulat at galit ng lalaki ay tumigil at nagpasimulang kalagaan ang kanyang mga hayop, kanyang pag-aari, mismong kanyang kabuhayan. Kahit na sino man sa atin, pagka ganyan ang makikita, ang tagpo, ang senaryo, mabibigla. Kaya ang tanong muli ay, ano ang isinuko? Sabi rito, ang mismong kabuhayan niya. Hindi basta-basta. Hindi maliit na bagay. Ano ang tinugunan ng lalaki? Itinala ni Marcos na yung mga nakasaksi nito ay nagtanong, anong ginagawa ninyo na kinakaligan ninyo ang batang asno? Sa Lucas, ang nagtanong ay ang may-ari. Maiisip lang natin na hindi ito walang angal na pagtatanong, kundi isang palabang protesta. Gagawin din natin yan. No, hindi basta magtatanong, kundi may kasama sigurong galit. Maiisip pa nga nating hinawakan ng may-ari ang kanyang bambo at handang umatake at ipagtanggol ang kanyang pag-aari. Kasi nakita na natin na napakahalaga sa kanya yun eh. Mapipilayan siya pagka nawala. Sa ganitong tagpo, ang tugon ng dalawang alagad at ang reaksyon ng may-ari ay parang hindi kapani-paniwala. Hindi kasi ordinary yan. Dito lang natin mababasa. Ano ba yun? Kaya parang hindi kapani-paniwala. Sinabi ng maalagad ang itinurong sasabihin nila at wala nang iba pa. Tandaan natin ito sapagkat napakahalaga ito. Ang sagot nila ay hindi mula sa kanila. Ito ang sagot na ibinigay sa kanila ng Panginoong Jesus. Kaya napakahalaga. Hindi basta sagot yan. Sagot yan na nanggaling sa Diyos, sa kanilang Panginoon. At hindi nila daragdagan yan, ni hindi babawasan. Kaya ang simpleng tugon nila ay, kailangan ito ng Panginoon. Yun lang. Bakit nyo kinukuha yan? Ang sagot, kailangan ito ng Panginoon. Hindi sinabi kung sino ang Panginoon eh. Walang binanggit na si Jesus o sino mang Panginoon
na maraming mga Panginoon sa panahong yun, mga master, mga amo, Panginoon. Walang sinasabi, basta sinabi lang na kailangan ito ng Panginoon. Wala silang idinagdag na dahilan. Hindi sila gumawa ng karagdagang pakiusap. Hindi nila ipinagtanggol ang kahilingan o sinikap na kumbinsihin ang may-ari kasama ng paliwanag. Hindi nila ginamit ang teknik na humihingi ng malaki. Ano ba ang ibig sabihin ng making big ask? Ito raw ay isang paraan sa marketing o pagbebenta, pagtitinda, marketing technique ito, na ang ibig sabihin ay hihingi ng isang bagay na makabuluhan, mapanghamon, o mahirap makamit. Kaya big ask, hihingi ka ng napakalaki na maaaring mahirap ibigay o mas malaking investment. Sa marketing ganyan, mag-invest ka sa amin. Pagka big ask yan, hihingi ng napakalaking investment, hindi maliit. O paghingi mula sa isang makapangyarihang tao. Merong posisyon, mataas na posisyon, hihingi ka, big ask yan. Ang kasintulad na salita sa English ay demand. Hihinging may pagpilit, yun ang demand. Pansinin na ang mga ito'y pamamaraan ng sanlibutan sa pangingilak ng pananalapi. Pagka humihingi para sa isang pondo, yan ang mga teknik, yung mga nabanggit kanina ang ginagamit. Wala silang chart ng bigayan. Walang pagpapakita ng video. Walang booklet ng pangangampanya at walang mga brochure. Hindi sila sumipi ng kasulatan tungkol sa mga gantimpala ng masayang pagbibigay at hindi nila ipinangakong ibabalik o babayaran ng hayop. Muli, ito ay mga pamamaraan ng fundraising, mga teknik ng sanlibutan na maraming beses ay ginagaya sa loob ng ating iglesia. Hindi sila nagtangkang mangonsensya, gisingin ang simpatya, o ipaisip ang mga babala ng trahedya kung ipagkakait ang regalo. Yan din ang pamaraan ng fundraising sa loob ng iglesia, na kinukonsensya o tinatakot. Wala silang tinatalakay na kalamangan sa buwis para sa may-ari. Madalas ito. May mga nasusulisit na galing sa Amerika at ang sinasabi na nagsusulisit ay ito naman ay tax deduction. Pwede niyong i-deduct sa tax ninyo para mas maliit. Yan. At marami ang talagang nagbibigay kaysa nga naman magbayad ka ng malaking tax, itulong mo na, makakatulong ka pa. Yan ang paraan ng pagkumbinsi. Walang espesyal na pasasalamat sa regalo at mga oportunidad na nabanggit sa darating na kaharian. Wala yan. Wala talaga. Mga pamamaraang nakikita natin ginagamit sa loob ng ating iglesia sa panahon ng fundraising. Wala silang sinabing higit sa mga simpleng salitang ibinigay sa kanila ng Panginoon. Kailangan ng Panginoon ang mga ganito. Hindi ba ganito dapat ang ginagawa sa loob ng iglesia? Simpleng ipinapakita ang pangangailangan
at matulin ang mga kapatid na tutugunan dahil kailangan ng Panginoon ang mga ito. Hindi ba dapat ganoon? Maaari nating akalain mula sa kwento na naitala sa mga ebanghelyo na alam ng may-ari kung sino ang Panginoon. Kaya siguro nung sinabing ang kailangan ito ng Panginoon, kilala niya yung Panginoon, kaya wala na siyang angal. Binigay na. Tahimik na lang na tingnan niyang kinuha ang kanyang mga hayop. Kung kilala niya kung sino ang Panginoong tinutukoy ng mga alagad, dapat kilala rin niya ang mga alagad na pirming kasama ng Panginoon. Kaya malamang hindi niya kilala kung sino yung Panginoon. Sapagkat kung ang mga alagad ay kilala niya ang kilala niya ang Panginoon, kilala rin niya ang mga alagad kasi pirming kasakasama ng Panginoon. Hindi na siguro siya magtatanong. O kaya ay masaya pa nga siya na magbigay, lalo na kung meron siyang paghanga sa Panginoong Hesus dahilan sa mga ginagawa niyang kababalaghan at kanyang mga aral. Hindi siya hinipnotismo. Nibiktima siya ng puwersang kumukontrol sa isip gaya ng bantog na Star War. Mind conditioning ang tawag diyan. Hindi. Sa atin, sa Pilipinas, yan ay tinatawag na budol-budol gang at maraming nabibiktima yan. Mula sa lahat ng masasabi natin mula sa kwento, simpleng narinig at tinanggap niya ang mga salita ng mga hindi kilala. Nagkamangha-mangha eh. Hindi kilala, pero tinanggap niya. At yan nga yung nangyayari ditong nabanggit kong budol-budol gang. Magugulat na lang na yung hindi niya kilala, kinausap siya. Mamaya isasama niya sa bangko o sa ATM machine. Na budol, sasabihin nila. Tumatayo't nanonood siya ng walang protesta habang kinakalagan nila ang dalawang hayop niya at inakay papalayo. At tapos na. Dalawang mahalagang hayop ang nawala dahil sa ang dalawang di kilala ay nagsabing kailangan ito ng Panginoon. Napansin ninyo marahil na paulit-ulit na inidiin ito. Kailangan ito ng Panginoon. Sapagkat yan ang puso ng mensahe sa oras na ito. Ito ang tugon ng tunay na katiwala. Hindi ba ito para sa atin ngayon? Isang larawan ng tunay na katiwala na kapag mayroong pangangailangan ang iglesia, kapag may pangangailangan ng ating kapwa, ang ating maririnig ay kailangan ito ng Panginoon. At tutugon tayo ng maluwag ang puso't damdamin. Parang yung sinasabi ni Pablo na cheerful giver. Tinawagan tayo para ingatan ang lahat ng ibinigay sa atin ng Panginoon, gaya ng may-ari na nag-iingat para sa kanyang mga hayop. Gayunpaman, tayo'y tinatawagan din na maging handa anumang oras na ibigay ang mga ito sa di kilala kung at kapag naniniwala tayong kailangan sila ng Panginoon. Mga kapatid, narito ang isang
nananalangin sa Panginoon at humihingi na tugunan ang malaking pangangailangan niya. Hindi ba tutugunan ng Panginoon ang sa pamamagitan natin? Di ba ganyan talaga? Pag may nananalangin, tutugon ng Panginoon. Pero ang tugon niya ay sa pamamagitan ng kanyang mga anak, ng kanyang mga katiwala. Kinakailangan ng Diyos na tumugon at tutugon siya sa pamamagitan ng mga katiwala niya dito sa lupa. Gayon din ang pangangailangan ng kanyang gawain sa lupa. Kaya nga, uulitin ko yung nasabi ko na, tayo ay mga tesorero ng Diyos. Ang ating mga ari-arian ay dapat laging nasa gantong kalagayan ng pagiging handang magamit sa kaharian ng Diyos. Yung pinahawak sa atin ng Panginoon bilang mga tesorero. Laging handa dapat yan sa pangangailangan ng kanyang gawain dito sa lupa. Kaya nga, hindi sila kinakailangang maging bahagi ng makasanlibutang kaharian, kundi kailangang muli silang mailagay na tahasan sa sakop ng isang kaharian kung saan tayo'y namumuhay at gumagawa bilang mga katiwala. Laging handa. Paano ba magiging laging handa? Kasi ang mga perang yan ay agad inihihiwalay. At pagka may pangangailangan, meron kaagad na nakahandang pagkukunan. Noong araw, maski naman ngayon na-retired na ako, pag dumating na yung pensyon, kaagad ay kinekwenta ang tithe and offering sa SSS yan. Sa union ay siyempre offering lang sapagkat binabawas na ang tithe. Pag nakwenta na, inilalagay ko na yan sa isang envelope. Actually, nung araw, dahil buwanan ng sweldo, pagka naibawas na ang tithe and ang offering na ilagay na sa envelope, hindi ko ibinibigay ng minsanan yan. Hinahati ko yan sa 4 o 5 linggo sa isang buwan. Kung 4 na Sabado sa isang buwan, 4. Kung 5 Sabado sa isang buwan, 5. Hindi ko binibigyan sapagkat natutunan ko sa pagiging katiwala na dapat tayo'y pupunta sa iglesia upang sumamba ay may dala-dala tayong ikapu at handog. Sapagkat bahagi yan ng ating pagsamba. Isa yan sa mga itinuturo ko sa mga seminar. Ang pagbibigay ng ikapu at handog sa panahon ng Sabbath worship, morning worship, sa hour worship, ay pagsasabi na, Panginoon, tanggapin po ninyo ito na bahagi ng aking buhay. Sapagkat ang mga pera ay bunga ng paggamit natin ng buhay. Dahilan dyan, hinahati-hati ko para pirming aharap sa Panginoon na mayroong handog at ikapu. Bilang mga katiwala ng pag-aaring iyon ay dapat tayong maging handa sa isang biglang abiso na ibigay sila para sa kapakanan ng kaharian at sa pangalan ng Diyos. Pansinin niyo yun, ha? Ibinibigay natin sa pangalan ng Diyos sapagkat siya ang tunay na nagbibigay. Sa Kanya nanggagaling ang ibibigay natin. Ipinararaan lang sa ating mga kamay. Kapag tumutulong tayo sa pangangailangan ng iba, ginagawa natin yon sa pangalan ng Diyos. Hindi sa pangalan natin dahil hindi naman tayo ang may-ari. Kaya nga, bakit ilalagay sa isang plake ang ating pangalan o kaya sa isang pintuan ng ospital? Meron ba dyan sa Amerika ng ganon? Dito sa Pilipinas, ganyan. Na bawat pintuan ng ospital, punta kayo sa sanitarium, makikita ninyo,
This room was furnished by, tapos yung pangalan. Meron pa nga sinasabing naming right. Hindi ko nasasabihin yon. At sa ganito'y dapat tayong maging handang gawin, hindi dahil sa paraang nahilingan tayo, hindi sapagkat hiningan, magbibigay. Pagka walang humihingi, magbibigay? Di ba dapat na regular yan, ang tithe and offering, kahit hindi humihingi, regular na binibigay? At alam ninyo, nasubukan ko na ito ng maraming beses. Pag ako'y naglalakad sa kalsada daan, marami kang madadaan ng mahihirap na tao. Naglilimos, ganyan. Kaya, siyempre, bibigyan mo. Mahirap yan eh. Ngunit na isip ko na bakit hindi yung humihinga, hindi naman humihingi, pero kita mo na hikahos, nagkakalkal ng basurahan. Bakit hindi mo bigyan? Kaya sinubukan ko yan maraming beses na pag may nadaan ako na mahirap, nasa kalsada, hindi naman humingi ng limos, ay aabutan ko. Nagugulat sila eh. At makikita mo ang pagpalit ng kanilang muka mula sa malungkot. At yan, biglang ngingiti yan. Napakagandang ngiti. Hindi ba? Yun lang mapangiti mo ang isa na nagmumukmok na malungkot ay isang napakalaking kasiyahan para sa atin. Mga gantimpala na ipinangako sa atin, mga kalamangang dala sa atin ng ating pagbibigay, ang konsensyang pinagiginhawa. Ito ang mga dahilan ng bigayan sa loob ng iglesia na maaaring makita natin. Ngunit ito ba talaga ang dapat ikinikilos ng isang katiwala ng Diyos? Sa kwento natin ay naiiba. Dapat tayong maging handang ibigay dahil lamang sa naniniwala tayong kailangan ito ng Panginoon. Sa simpleng kwentong ito ng lalaking may babaeng bisiro at batang asno ay isang kwento ng tunay na pagiging katiwala. Anong kagalakan ang nangyari nang pagkatapos na nakita ng lalaki si Jesus na nakasakay pa Jerusalem sa asnong yun? Yung may-ari. Nung nasa Jerusalem siya, nakita niya na yung kanyang asno na kinuha sa kanya ay sinasakyan ng Panginoong Hesus. Ano kaya ang kanyang naramdaman? Ano ang gantimpala? Ang kagalakan na napaglingkuran ang Panginoon. Mismo ang Panginoon, napaglingkuran niya. Tuwing tumutulong tayo sa gawain ng Diyos dito sa lupa o sa pangangailangan ng ating kapwa, pinaglilingkuran natin ng Diyos bilang mga tapat na katiwala. Dito sa partikular na kaso, paano niya pinaglingkuran ng Panginoon? Niwalhati ang Panginoon dito sa matagumpay na pagpasok, triumphal entry. Nakilala ng mga tao siya bilang ang naipangakong Mesyas na pumapasok siya sa Jerusalem na nakaupo sa isang asno, sapagkat yan ang hula o propesiya sa Zacarias 9:9. Alam nila ang propesiya. Ang sabi doon, sumigaw kayo sa kagalakan, kayong mga mamamayan ng Siyon, ang lungsod ng Jerusalem, dahil ang inyong hari ay darating na, matuwid siya at matagumpay. Pagpakumbaba siya at darating na nakasakay sa bisirong asno. Kasi nung araw, tradisyon na ang mga hari pag pumapasok sa Jerusalem ay nakasakay sa isang asno. Alam nila yung kaugalian yan. At yan ay bahagi na naging hula sa darating na Mesyas. Kaya alam nila
Kaya na nakita nila si Jesus na popular na dahil sa kanyang pagpapagaling, pagbuhay ng patay at mga kanyang sinasabi ay pumasok na nakasakay sa asno. Dumating ang oras na natupad na ang hula tungkol sa Mesyas. Kailangan ng isang asno. Bahagi ang katuparan ng propesiya, ang lalaking ibinigay ang alagang asno. Biro niyo yan? Nakita nung lalaki na napakalaking pribilehyo pala ang nangyari sa kanya nang ibinigay niya ang kanyang asno. Naging bahagi siya ng katuparan ng isang propesiya. Subalit ang mga di dapat nakatiwala ay ililimitahan ang paggamit ng may-ari sa sarili niyang pag-aari. Yan ang nakalulungkot. Yan ang sinasabi sa stewardship. Dagdagan natin, kung ano ang gagawin natin sa mga ito'y inihahayag ang uri ng relasyong meron tayo sa Kanya. Mabigat na mga salita, mga kapatid. Yang paggamit natin ng pinapahawak ng Diyos na mga salapi sa atin ay nagpapakita ng tunay nating relasyon sa Kanya. Dito lumilitaw kung ang tingin natin sa sarili ay katiwala lamang o nagmamay-ari. Kapag nakita ba natin ang pangangailangan ng gawain ng Diyos, ay matulin tayo na ibinibigay ang ipinahawak lamang sa atin ng Diyos? Yan ang tanong sa pag-aaral na ito. Ang asno ng Panginoon na pansamantalang inilagay sa kamay ng lalaking ito para alagaan upang ito'y maging laging handa kapag kinakailangan ng Panginoon. Narito ang pinakadakilang dahilan para paglingkuran ng Diyos sa anumang paraan. Kailangan ito ng Panginoon. Kailangang maluwalhati ang kanyang pangalan. Mapalad ang hari na dumarating sa pangalan ng Panginoon. Kapayapaan sa langit at kaluwalhatian sa kataas-taasan. Lucas 19:38. Ito ang isinisigaw ng mga tao nang makita nila si Jesus na nakasakay sa asno na papasok sa Jerusalem. Nabuhay ang pag-asa nila. Niluwalhati nila ang Mesyas ng propesiya. Ikinagalak nila ang pagkakatupad nito sa mga oras na yun. Kung kayo ang lalaking may asno, gaanong kagalakan ang nasa inyong puso na makita na bahagi ka sa katuparan ng propesiya at sa pagluwalhati sa Panginoon. Dapat tayong may matang para lamang sa kaluwalhatian ng Diyos. At sa gayon ay lalago sa biyaya at katarungan ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Gaya ng lalaking may asno, dalangin kong lahat tayo'y maging kagaya niya, mga tunay na katiwala ng Diyos. Amen.